madali ang daan. Pero sulit naman daw ang ating pupuntahan. Yung binyahe natin kanina, mga 20 to 25 minutes bago tayo makarating dito. At sako po ito ng anong barangay, tatay? Sentro Troma po. Sentro Troma. Troma. Sentro Troma. Sentro Troma. At nandito po yung Angel Cave na ipinagmamalaki po ng inyong barangay. O, titingnan natin. Kaya sabi nila itong Angel Cave na to, hugis pakpak daw ng anghel. Yung mga bato sa loob. Kaya tinawag na Angel Cave. Tingnan natin. Paano po yung... Nasa pribadong lote ang kuweba sa Barangay Sentro, Tumana. Pero hindi naman daw ito ipinagdadamot nila kay Carling. Paano po yung kwento before? Dati ho, ang tawag po dito ay Kuweba ni Akin. Opo. Okay, bakit po Kuweba ni Akin? Kasi po yung nasabi ko nga po, yung taong nagkiklaim na may-ari ng kuweba, ang pangalan niya ay Joaquin. Joaquin. Yung Joaquin kasi ang tawag nila yung short na pangtawag nila. Na Akin. Oo. Okay, pero Sabi nila. nung lumawan po, ano po, kay Akin ba talaga itong lupa na ito? Tulasan namin na hindi sa kanya, kundi ang lote na nakasasakop ng kuweba, yung lote ng mother ko, pangalan ng mother ko. Katunayan, pinayagan na rin ang ilang explorer gaya ng Balingkagin Wildlife Conservancy na pag-aralan ang loob ng kuweba. Wala kaming inaksayang oras sa pagbaba doon. So medyo madulas, kaya kailangan po nating gawa ng tali. Ito yung pinaka-guide natin para makababa tayo doon. Spelunking, ang isa pang tawag sa caving o pagpasok sa kuweba bilang outdoor activity. 1940s, nang unang gamitin ang salitang spelunking mula sa Latin word na spelunca, meaning a cave, na naging popular ngayon sa Amerika. Maliban sa paggamit ng lubid, may teknik daw sa pagbaba sa kuweba. Pagka ikaw bababa dyan, ano dapat ang mindset mo? Dapat nakapokus ka parati, safety first. Hindi ka pwedeng baba ka agad, gano'n. Dapat yung step na halimbawa, ginaguide namin yung bababa, kung ano yung sasabihin namin na steps, halimbawa left foot, right foot, gano'n, para makababa ng hindi siya mahuhulog, para walang aberya. Slowly but surely. Yes, mas maganda yung gano'n. Kung tutuusin, dapat may helmet, gloves, at proper attire sa caving. Pero dahil hindi pa ito bukas sa turismo, susubukan lang natin ang ating tsansa kung saan aabot ang ating exploration. Pwede ba akong tumalon dyan? Ay, matalon na lang ako. Sige po. First base. Ito pang mas malalim. Okay yan, sir. May iwan niyo. Pwede po ba natin yan? Naririnig natin yung mga paniki, ano? Abot 20 metro ang pababa sa bukana ng kuweba. Kung binababaan natin, medyo mas matarik to. Saka dapat, step by step, matagilid lang daw yung lakad dito. Tama, doon ka pupulutin sa baba. Kaya dahan-dahan lang. Dito medyo madilim na. Saka maraming tumutulo. Moist din yung lupa. Ganito ro kasi pagka medyo tag-ulan na. Ganito yung panahon dito sa loob ng kuweba at saka medyo mapag, mausok siya. Sa bukana ng kuweba, para kang nasa ibang mundo. Wala dun sa binaba natin kanina, gamit nga yung tali na bilang guide natin, nakarating tayo dito. Ito yung pinakabukana ng Angel Cave.
makikita natin may mga tubig pa rin na pumapatak sa taas. Siyempre galing sa bundok na tumutulo dun sa mga stalactites. Siya yung mga parang cone na nandun sa taas ng kuweba. At dito rin, makapansin din natin, sa banda rito, may mga namamahay talagang fruit bats, mga paniki. Habang papasok kami, unti-unting nawawala ang liwanag. Ilang kababaihan din ang sumama sa amin. Dito, sanay na raw sila. Mula nung isang taon pa lang ako hanggang sa nakipag-asawa ako. Tapos dito kami naglalaba, naliligo araw-araw. Dito pa kami magdiretso pag galing kami sa school. Galing kami dito, pag umaga pumunta kami rin sa school, ganon. Pag umuwi kami ng hapon, dito rin kami diretso. Malamig din sa loob ng kuweba. Dapat ingatan ang paghakbang dahil sa madulas at matatalim na bato. Hindi naman mahirap huminga. Patuloy din ang pag-agos ng tubig. At habang may nilalagusan ito, tiyak naman na may papasukan din kami. Ilang rock formations ang agad bumungad sa amin, gaya ng flowstones. Nagiging ganito yung flowstone. Kasi years, 100 years mo bago mamit yung mga ganito. Pagka may tubig na umabot sa pino, pagka naging stable yan. Kasi calcite yung tubig na ito, may calcite. Ibig sabihin yung calcite pagka nag-stable siya, nabubuo yun. Parang yung limestone. Pagka titigas siya, pero na naman, following year na naman, meron ulit hanggang kalulalan. Mga para siyang rice terraces, ano? May mga kanal din. At dito nga raw umaagos yung tubig. Flowstone ang tawag nila. Maraming tunnel sa loob ng kuweba. Mga lagusan na hindi pa alam kung saan lulusot. Ito yung second passage na pupuntahan natin. Medyo makipot, kasya lang yung tao, at 1.2 kilometers pa lang yung na-explore. Hindi nila alam kung hanggang saan pa ito lalagos kasi maraming tunnel dun sa loob ng cave. Para ligtas, kailangan naming gumamit ng tali sa pagbaba. Sa aming pagbabalik, tuklasin kung bakit ito tinawag na Angel Cave. Hayop sa kaalaman at kasiyahang agrikulturan